God. Alam niyo, salita ng Diyos ay laging nagbibigay ng direksyon, ng pagbabago, ng kalakasan at karagdagan ng ating pananampalataya. Amen po. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 16, verse 1 to verse 2. Genesis 16, verse 1 to 2. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. So Sarai said to Abram, "See now, the Lord has restrained me from bearing children. Please go in to my maid, perhaps I shall obtain children by her." So Sarai said to Abram, "The Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant, perhaps I can have children through her." And Abram agreed with Sarai's proposal. Okay? Ang ating pag-usapan ngayon, ang topic ay ito na yon. Sabay-sabay nga natin sabihin, ito na yon. Ayaw mong lahat ay yumukot, manalangin tayo. Panginoon, as we study your word, continue to speak to us. Holy Spirit, ikaw po ang dakilang guro na nagtuturo sa amin. Palakasin mo mga nangihina, Panginoon, i-direct mo kami sa tamang landas ng pagsunod sa iyo, lalo po sa bagong taong ito, Ama. At wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. Bago tayo umupo, pakisabi sa kanan at kaliwa mo, may sasabihin sa iyo si Lord. Sabi mo sa Kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. At sabi mo sa Kanya, pagpalain ka ni Lord. Amen. Sige po, again, malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Ayan. Ito pong bagong taong ito, marami sa atin ang nag-e-expect kay Lord. Tama ba? Parang wala pong nag-e-expect kay Lord. Lahat nga ng may ine-expect Lord, magsabi ng Amen. Diba? Tuwing bagong taon ay bagong pagsisimula at mayroon pong para bagang dala itong espiritu nagsasabing, no, pwede tayong makapagsimulang muli. At may mga bagay tayo na kine-claim sa taong iyon. Tulad na maaari natin sabihin, ito na yung taon na yan. Diba? Pwede natin sabihin that this year, 2022, ito na yon. Pag sinabi pong ito na yon, ang ibig sabihin nun ay salitang tugon sa naghihintay o may hinihintay. Di ba? Pag may hinihintay ka, o meron kang hinahanap, pag nakita mo, sabi mo, ito na yon. O nagsasabing, huwag ka nang mamili pa ng iba. Di ba? Pag kami namimili ka sa isang tindahan, may kasama kayong asawa mo, huwag ka nang mamili, ito na yung hinahanap mo. Di ba? Yun yung salitang yon. O pagkukonbinsi sa tao. Lahat po tayo, mga kapatid, ay may hinihintay sa buhay. May hinihintay tayo, pakipindot, para baga naghihintay tayo maaari ng tawag, ng pangako, ng sagot o tugon. Lahat po tayo, in some point in our lives, may mga hinihintay ho tayo. Meron ba dito magsasabing may hinihintay siya kay Lord? Maaaring tugon sa pangako ng Diyos sa iyo. Matagal mo nang hinihintay yung pangako ng Panginoon na matupad sa iyo. No? Meron kang hinihintay na tawag, maaaring galing abroad. May hinihintay kang blessing, breakthrough. At yung salitang, ito na yon. Okay? Pwede ba natin sabay-sabay sabihin ulit, ito na yon? May dalawang bagay po yung ito na yun na ating pag-uusapan ngayon. Okay? May dalawang bagay kasi, hindi po kasi lahat ng ito na yun ay tama sa atin. Okay? Una, dapat yung ito na yun, ito yung pinaka-the best yung tinig ng pananalig. May hinihintay ka at tumugon ang Diyos at sabi mo, ito na yun. Nandiyan kayo? Naghihintay ka ng asawa. Biglang may pumasok sa kwarto o sa church, biglang huminto yung panahon. Nag-slow motion ng lahat at sabi mo, ito na yun? Okay? Di ba? Halimbawa, naghihintay ka ng promotion, no? Pero walang pagkakataon, walang chance, kasi wala namang nababalitaan sa kumpanya nyo na magkakaroon ng promotion. Eh biglang yung isa doon, nag-abroad. At yung nag-abroad, yun yung above sa iyong tungkulin at mawawala yung posisyon. Aba, kinabahan ka na? Sabi mo, ito na yun. Okay? Di ba? Nag-away kayo ni Mrs., hindi kayo nagkikibuan. Kayo mag-asawa, walang kibuan sa bahay. Pero nung pag-uwi mo, o
hahain ng pagkain. At sabi mo, pabulong, ito na yun. Masusundan na si Bunso. Di ba? So, yung ito na yun ay isang tinig ng pananalig. Kasi may inaasahan kang mangyayari. Okay? May kausap po ba ako rito? Yung ito na yon ay may hinihintay ka at may nakita kang pagkakataon na tugon ng Panginoon. Halimbawa po, tulad dito sa first, kasi marami po tayong kwento pag-uusap. I take 5 stories from the Bible na makukuhanan natin ng lesson sa salitang ito na yon. Okay, sa 1 King chapter 18, no, ito po, bago itong pagkakataong ito, si Elijah ay nagpropesiya sa hari na hindi magkakaroon ng ulan sa loob ng, sabi niya, hanggat hindi ko sinasabi, hindi uulan o hindi man lamang magkakahamog. Grabing tindi, no? Walang ulan, walang hamog. Kaya ang nangyari sa buong bayang Israel ay nagkaroon ng matinding tagtuyot. Okay? Sapagkat kailangan makita ng Israelites na ang Diyos lamang ang maaaring mag-break ng curse, mag-break ng tagtuyot sa buhay. Nandiyan kayo? Ang Diyos lamang ang pwedeng magpaulan ng pagpapala. Kasi that time, ang Israelites ay nandoon sa idolatry, sa pagsamba kay Baal. Okay? So dumating pagkakataon, nakipaghamon itong si Elijah. Bago natin basahin ito. Sabi ni Elijah doon sa mga propeta ni Baal, magtipon-tipon tayo doon sa Mount Carmel. At kung sino man ang handog na tutupukin sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. So ginawa, bibilisan ko yung kwento, ginawa ng propeta ni Baal, sila'y nagsugat na kanilang sarili habang sila'y umiikot, sumisigaw kay Baal, 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 Baal. Pero walang tugon. Sino rito nabasa na yung kwentong yon? Di ba, sinusugatan pa nila kanilang sarili. Sabi pa nga ni Elijah, lakasan nyo pa ang iyong sigaw. Baka inyong Diyos ay kumakain, baka natutulog, baka nagpupupo. Di ba? So, hindi tinugon yung handog ni Baal. Pero itong si Elijah ay nanalangin sa Diyos. Tama? Binuhusan pa nga ng tubig yung kanyang altar. Pero sa madaling salita, tumugon ng Diyos, bumukas ang langit at nahulog yung isang malaking apoy at tinupok yung handog ni Elijah. Ito na. That time, simula na kung saan nangungusap ang Diyos na magkakaroon na ng ulan. Basahin natin sa 1 King chapter 18 verse 41 to 45. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Now listen, wala pang ulan pero may naririnig na. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pag may narinig kang Word of God, wala ka pa mang nakikita, meron ka nang inaasahan sa Diyos. This year, 2022, listen to me, church, kung kayo'y patuloy na makikinig sa tinig ng Diyos, may aasahan kayong mangyayari this year, 2022. Parang wala akong kausap ngayon, ha? Pwede ba natin sabay-sabay sabihin, ito na yon? So ano nangyari? Wala pang ulan, may narinig na si Elijah. Samantalang si Ahab, yung hari that time, ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok ng Carmel. At sinubsob sa lupa. Sumubsob sa lupa, ibig sabihin siya ay nanalangin sa Diyos. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po kung makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Okay, ito na. Nagsalita na ng prophetic word, si Elijah, na magkakaroon na ng ulan, narinig na yung abundance of rain. Wow! Ang ganda pa naman ng tema natin ngayong year 2022. Nirelease ng ating bishop, Mami Metosela Ramos, this year is the year of kasaganaan. Sabi ni Elijah, I hear the abundance of rain. Hindi pa man natin nakikita ang kasaganaan, pero dahil may pinanghahawakan tayo kay Lord. Hello? Meron tayong pinanghahawakang pangako ng Panginoon. Kaya pwede ba natin sabay-sabay sa isigaw, ito na yon? Anong ginawang sumunod ni Elijah? Nanalangin. Okay? Hindi pa pwede kang magkiklaim kay Lord na wala kang prayer. Ulitin ko.
Wala kang pwedeng i-claim na ito na yon kung walang panalangin. Kasi ang kasunod lagi ng taimtim na panalangin ay ang pagtugon ng Diyos. Amen. So, ginawa ni Elijah, nanalangin siya sa Diyos. At ang sabi niya sa kanyang utusan, sumilip ka sa banda doon. Anong nangyayari? Anong sabi ng utusan? Wala po kong nakikitang activities. Wala kong napapansing pagbabago. Minsan sa buhay ng Kristiyano, may hinihintay tayo, pero parang walang nangyayari. Pero sabi sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Kailangan natin yung tinatawag na persistent prayer. Persistent faith. Magtuloy-tuloy ka lang sa pagtawag. Magtuloy-tuloy ka lamang sa pananampalataya mo kay Lord. At sang araw makikita mo yung hinihingi mo sa Kanya. Ano sumunod? Sa verse 44, sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po kong ulap, kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Sabi nung alipin, wala pa akong nakikita eh. Sige, ulitin mo pa. Wala pa rin po. Wala pa rin po. 7 beses wala. Pero nung ikapito, aba, may nakitang gapalad na ulap na umaakyat. Maliit na ulap lang. Gapalad. Taas natin yung mga palad natin. Ganyan lang kaliit. Pero ano sabi ni Elijah, ito na yun. Gapalad lang ang nakikita, pero ito na yun. Tanya kayo? May nakitang maliit, pero dahil yun yung kanyang pinapanampalatayanan, tinig ng pananalig, ito na yun. Maaari, sabi ko nga kanina, maaari nag-away kayo ni Mrs. Walang kibuan. Pero pag uwi mo, nginitian ka, yun na yun. Anya kayo? Matagal mo nang ini-invite pumunta ng church, pero laging palpak, laging ayaw. Pero minsan pag uwi mo, nagtanong, meron pa bang church ngayon? Kahit lockdown, ito na yun. Kanya kayo? Binubuo mo sa puso mo't espiritu yung pananalig na kahit gapalad lang ang iyong nakikita, meron ka ng tinatanaw na pananalig at pananampalataya sa tugon ng Diyos sa iyong inaasahan. May kausap po ba ako ngayon? Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, maliit man lang ang iyong nakikita, maliit man lang ang iyong natatanaw, pero magpatuloy ka sa pananalig at umasa sa Diyos. At sabay-sabay isigaw, ito na yon. Tinig ng pananalig. Okay? Hindi po ako magpo-focus kasi isang preaching po yung ito na yon, tinig ng pananalig eh. Pero pupukusan po natin, kasi totoo lang, madalas tayo, nagtatagumpay sa tinig ng pananalig sa ito na yon. Pero minsan hindi ho tayo aware doon naman sa isa pang tinig ng ito na yon, yung tinig ng pagkakamali. Kasi hindi lahat nagsasabing ito na yon ay tama. Si Elijah ay naniwala kahit gapalad lang ang nakikita niya, sabi niya magmadali ka, yan na yung malakas na buhos ng ulan. Kasi may confirmation siya kay Lord. Nasa tamang posture siya, nasa tamang direksyon siya, nasa tamang, panahon siya. Pero hindi lahat ng ito na yon ay tinig ng pananalig. Kailangan maging aware din tayo doon sa ito na yon, pero tinig pala ng pagkakamali. Okay? Kasi, tandaan niyo po ito, may magsasabi sa atin, ito na yon. Naghahanap ka ng asawa, bakit pa ito na yun? Oh? Andiyan kayo? Ikaw sa ako? Naghahanap ka ng trabaho. Ang arte mo naman, ito na yun. Lagi pong pagkakamali ang subukang pangunahan ang Diyos sa kanyang plano. Sabay-sabay nga basahin, 1, 2, 3, go. Laging pagkakamali ang subukang pangunahan ang Diyos sa kanyang plano. Pangalawang kwento po pag-usapan natin ngayon. Si Samuel, na propeta ng Diyos, na siyang hukom that time ng Israelites, ay pinili ng Diyos na siyang mamala sa buong Israelites.
At ang kanyang mga anak ay hindi sumunod sa yapak ni Samuel, yung propeta ng Panginoon. Kaya ang sabi ng mga bayan, matatanda ng Israelites, mamili na tayo ng hari. Kasi nilulusob tayo ng mga Pilisteo. Mamili tayo ng hari. But that time, wala pa ako dyan, walang tinig ang Diyos na bigyan sila ng hari. Nandiyan kayo? Hindi pa panahon. Pero dahil makulit ang Israelites, sabi ng Diyos, sige, pagbigyan mo yung gusto nila. Ayan, minsan sa kakulitan natin, papayagan ka ng Diyos na sumigi ka sa plano mo. Makulit ka eh. Nandiyan kayo? So ito na, namili ang bayang Israel at ang napili ay si Saul. Pinakamatangkad, pinakapogi sa kanila, balahibuhi ng dibdib. Maton, ang boses malalim. Siya yung talagang pwedeng maging hari. But that time, hindi siya yung perfect will of God. So ito po, dumating pagkakataon ng si Saul na hari ay haharap sa digmaan. Sa 1 Samuel chapter 13 verse 5. Nagtipon-tipon ng mga Pilisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na nakakabayo. Imagine, no? 30,000 nakakarwahe, 6,000 naman ang mga kawal na nakakabayo, ibig sabihin mga knight. At parang buhangin sa dagat, ang dami ng mga kawal na naglalakad. Yun yung lulusob sa Israelites. Ang nangyari, sobrang takot ng Israelites that time. Ang daming kalaban eh. Pero may rules sila, ang bayang Israel, na simula pa kahit sa panahon pa ni Moses, sa tuwing sila ay haharap sa digmaan, tatawag muna sila kay Yahweh. Maghahandog sila bilang kung ano yung magiging tugon ng Diyos. Sabi ni Samuel, King Saul, hintayin mo ko. Sa 7 araw, darating ako. Eto na. Unang araw, wala. Pangalawa, 6 na araw, wala pa rin. 7 araw, wala pa rin. Nainip na si Samuel. Sabi ng 1 Samuel chapter 13, verse 7 to 9, naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Kasi palapit na yung mga kalaban. 7 araw siyang naghihintay roon kay Samuel, tulad ng sinabi sa kanya Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya isa-isa nang umaalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Nainip siya, kaya yung bagay na hindi niya dapat gawin, maaaring sa isip ni Saul, gaano bang kahirap ang pumatay ng handog, ilagay sa altar at sunugin? Gaano bang kahirap yun? 7 araw na tayo naghihintay, palapit na palapit ang kalaban. Gawin na natin. Ako nagagawa. Makakasama ko na, iwan na ako. Gawin ko na. Nagmadali. Kaya sabi sa katayo, huwag kang magmamadali. Nandiyan kayo? Huwag nating pangahasan ang bagay na hindi pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen. 1 Samuel chapter 13, verse 10 to 14, katatapos lamang niyang maghandog. Minuto lang. Nang biglang dumating na si Samuel. Kung naghintay lang siya na sandali. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sinabi sa kanya Samuel, malaking kasalanan yung ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na yung Diyos, ang sambayanan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Nagmadali. Sabi sa tanong kang magmamadali. Presumptuousness can always will lead us to wrong move. Ano yung presumptuousness? Ito yung tinatawag na mapangahas ka. Yung nangangahas ka sa bagay na dali lang naman yan. Gaano ba kahirap yung maghandog? Ipatayin mo, ilagay mo sa altar, sunugin, tapos na. Minuto lang, nung ginawa niya, dumating si Samuel, mali ang ginawa mo. Hindi mo dapat ginagawa yan.
Kaya dahil sa ginawa mong yan, supposed to be lahi mo mag-ahari sa bayang Israel. Pero hindi na, putol na. Nandiyan kayo? So sabi sa katabi, huwag kang maging mapangahas. What is presumptuousness? Presumption is the arrogant attitude of one who confidently assume a thing to be true and then act upon it. Ang pagiging presumptuous, pagiging mapangahas, ito yung pagiging arrogante na ugali. Nandiyan kayo? Oo, maaaring alam mo na yung dapat mong gawin, pero may direksyon ba ang Diyos? Maaaring madaling i-conclude ang mga bagay-bagay sa sarili mong kaisipan, sarili mong pag-unawa, pero dahil yung pagiging arrogante mo, dali lang naman yan, kayang-kaya ko yan, ako na ang magdidesisyon kahit walang pangunguna ng Diyos, ang mangyayari sa atin, laging kapahamakan. Nandiyan kayo? Balikan natin yung binasa natin unang talata, pangatlong kwento. Sa Genesis chapter 16, ito na. Ang Diyos ay nangusap kay Abram, hindi pa Abraham ang kanyang pangalan, Abram pa lang, na bibigyan kita ng anak. At mula doon sa kanya, magkakaroon ka ng maraming mga lahi. Pagpapalain kita. Kasing dami ng buhangin sa dagat, kasing dami ng bituin sa langit, ang bibigay ko sa iyong mga anak. Okay? Pero lumilipas yung panahon, 70 years old eh. Si Abraham nung pinangakuan, pero hindi pa nangyayari. Ito na naman, naiinip na naman sila. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, delikado ang mainip. Yung lagi kang naiinip, nandiyan kayo? Sa gawain, inip na inip ka. Sabi sa katabi mo, delikado yan. Inip na inip ka, pero pag manonood ka ng Netflix, ubos na yung series, biting ka pa. Nandiyan kayo? So ito na. Verse 1, hindi magkaanak si Sarah, Sarai, hindi pa Sarah ang kanyang pangalan, na asawa ni Abram, ngunit meron siyang aliping babae na taga-Ehipto ng pangalay Hagar, kasi nanirahan sila sa Ehipto, no? Itong mag-asawang ito, at may nakuha silang mga pagiging alipin nila, kasama doon si Hagar. Sinabi niya ni Sarai, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Kasi hindi naman malinaw yung tinig ng Diyos kung kanino ba magkakaroon ka ng anak? Sa akin ba o hindi? Baka hindi. Kasi hindi ako ang tagal na natin sinusubukan, Abraham. Lahat na ginawa natin, pero hindi mangyari. Baka hindi sa akin ang pangakong yan. Ito, may maganda kong alipin si Hagar. Siya ang sipingan mo at baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Nangahas itong mag-asawa. Nandiyan kayo? Aba, tumingin si Abraham kay Hagar. Bata? Gusto mo yan, ha? Ikaw may plano niyan, ha? Sige, payag ako. Di ba? Pwede ang planong yan. Okay? Pwede. Now listen. Sa pagpapahayag sa atin ng gustong gawin ng Diyos, mangungusap siya kung anong gagawin niya, pero hindi niya sasabihin ang detalye. Sometimes, God does not give us all the information we think. We need to follow Him. Sometimes, He only tells us what He is going to do, not how He's going to do it. Kasi bakit? Kung sasabihin na sa iyo lahat ng Diyos ang dapat mo mga gagawin, hindi ka nalalakad sa pananampalataya at hindi ka natatawag sa Kanya. Nandiyan kayo? Genesis chapter 16, verse 12, sinabi ni Abram, dahil pinakita na ko ni Yahweh ng anak, kakalipin ko sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Ano nangyari? Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Now listen, kung babalikan natin itong pangyayaring ito, nangyari na rin ho ito sa panahon ng Garden of Eden. Nandiyan kayo pakipindot. Doon sa Garden of Eden,
pinangunahan ng babae si Adan. Si Eva, sabi ng Bible, basahin natin ganito. Genesis chapter 3 verse 6. Ang punong kahoy napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahanga-hanga maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawang si Adan at kumain din ito. Naalala niyo ba kung kanino ibinigay ang utos? Kay Adan. Kanino ibinigay ang pangako? Kay Sarah o kay Abram? Kay Abraham. Pero dahil may ibang tinig, hindi tayo magkaanak. Baka ito na yung tugon ng Diyos. Baka si Hagar. Ulitin natin ito, ha? Ang pangunahan ng Diyos ay laging magdudulot ng negative consequences. Sabi mo sa katabi mo, negative consequence. Ano nangyari? Tignan natin yung kwento ni Abraham at ni Sarai. At ipinaubayangan ni Sarah sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na naninira sa Kananang, ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito, subalit, nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarah. Ang unang consequence ito na. May problema ng lumitaw. Tandaan niyo ito. Ang pangunahan, ang Diyos, sa bagay na hindi niya pinagagawa sa iyo, nang walang confirmation ang Diyos sa buhay mo, ay laging magdudulot ng negative consequences. Ang unang consequence ito, nagdalang tao si Hagar. Ano nangyari? Na-confirm na hindi si Abram ang may problema, si Sarah. Kasi nabuntis si Hagar eh. Nandiyan kayo? At noong unang panahon, ang sino mang baog ay kahiya-hiya. So ano nangyari? Ito si Sarah, baog pala. Hinamak na ni Hagar. Si Sarah, bagamat alipin lang niya ito. Nandiyan kayo? Yun yung unang consequence. Sumunod, Genesis chapter 16 verse 5. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abram, nag-usap yung mag-asawa, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Nagturuan na, nagsisihan na yung dalawa. Kung babalikan natin, ito rin yung kwento sa hardin eh. Genesis chapter 16 verse 6, sumagot si Abram. Ay hindi, naalala nyo doon sa hardin? Sabi ng Diyos, bakit nyo kinain ng bunga? Sabi ni Adan, hindi po ako, yung babaeng ibinigay mo. Babae, bakit po kinain? Hindi po ako yung ahas. Di ba? Kung yung ahas, mayroong kamay, baka nagturo pa ng iba yun eh. Problema ng marami sa atin, pagdating po sa bunga ng ating pagkakamali, ayaw nating tanggapin at nagtuturo tayo sa iba lagi. Lagi tayong naninisi ng iba. Nandiyan kayo? So ano nangyari? Hinamak ni Hagar si Sarah at yung mag-asawa naman, ikaw ang may kasalanan. In some point, alam niyo po, titignan natin, oo nga naman, dapat itong si Abram, siya yung nakatanggap ng pangako eh. Hindi dapat siya yung pinangunahan. Nandiyan kayo? Kaya dapat talaga walang ibang mangunguna sa atin kundi ang Diyos. Genesis chapter 16 verse 6. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya. Kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Ito nang pangatlo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Hindi ugali ni Sarai yun eh. Yung pagkakamali sa una, kasi ito na yun, hindi ako magkaanak. Si Hagar, baka ito yung tugon ng Diyos. Pumayag, nabuntis, hinamak si Sarah, nag-away ang mag-asawa. Pangatlo, alipin mo naman siya, di gawin mo kung ano gusto mo. Lumabas yung maling ugali. Wrong attitude. Di ba minsan pagka meron tayong mga mali nang tinatahak sa buhay, dahil sa mga mali nating pagdidesisyon, nagkakaroon tayo ng wrong attitude toward the situation. Nandiyan kayo? Sabi nito ni Sarah, ito, ayabang, alipin na kita. Anong ginawa niya? Pinagmalupitan niya. Kaya ano nangyari? Tumakas itong si
Hagar. At sa kanyang pagtakas, ko na po babasahin, nangusap ang Diyos kay Hagar, bumalik ka sa iyong amo, sapagkat yung batang isisilang mo, may pangako ko sa kanya, pagpapalain ko siya, pasasaganain ko siya. Nandiyan kayo? Verse 15. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram, at ito'y pinangalanan nitong, ba't ko kinakwento ito? Kasi tingnan niyo po ano bang presumptuousness na ating gagawin sa bagay na hindi pinagagawa ng Diyos dahil lamang sa salitang ito na yon, pero hinihintay muna kung ano yung confirmation ni Lord. Tandaan nyo lagi may consequence yun. At ito yung consequence. Nanganak si Hagar at ang naging pangalan ay si Ismael. Genesis chapter 17 verse 20. Tungkol naman kay Ismael, sabi ng Diyos, ipinagkalooban ko ang kahilingan mo, pinagkalooban ko kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakanak siya ng 12 prinsipe. At magiging bansang makapangyarihan ang kanyang saling lahi. Okay? Pag pinag-aralan po natin by history, sa Wikipedia, the pre-encyclopedia, i-research nyo po ito, si Ishmael had 1 daughter and 12 sons. The 12 princes mentioned in Genesis 17 verse 20. So natupad yung sinabi ng Diyos. Nagkaroon nga ng 12 anak si Ishmael. In Islamic tradition, this gave rise to the 12 tribes of Ishmael, the Arab tribe from which the early Muslim were descended. Okay? Ano po nangyari? Hindi lang yung bunga na kasalanan ng mag-asawa dahil nanguna sila, kundi ito yung mas nakakatakot Nakanak si Ismael, pinanganak si Ismael. Si Ismael naman nagkaroon ng anak. At ang anak niya karoon ng 12 lahi. At yung 12 lahing na prinsipe na yon, ang pinagmula ng Muslim. Na hanggang ngayon ay kaaway ng Israel at ng mga Kristiyano. Anong punto? Hindi lang silang mag-asawa ang tumanggap ng consequence. Yung bunga nito'y umabot hanggang sa salin lahi. Kaya sabi sa tabi mo, maging maingat tayo. Hindi lahat na magsasabing ito na yon. Hindi lahat ng opportunity. That's my point. Hindi lahat ng opportunity ay igagrab mo kung walang direksyon ang Diyos sa'yo. Baka ito'y magbunga ng hindi maganda, hindi lang para sa'yo, kundi baka sa iyong salin lahi. Now listen, ano nangyari? Nagbunga ito ng hindi maganda sa kanila. Ang katotohanan, alam niyo po, hintay lang natin yung tugon ng Diyos sa atin. Kasi ang katotohanan, tingin kayo lahat sa akin, you can miss your Isaac and you can have Ismael. You can settle for less and you can miss your great blessing. Marami sa atin, totoo lang, nagkaroon ka ng Ismael pero na-miss mo si Isaac. Tama? Dapat hintayin natin yung Isaac, hindi dahil may sabing, ito na yon, tinig pala ng pagkakamali. Magbubunga ito ng hindi maganda, hindi lang sa'yo, kundi sa iyong magiging sanilay. Habakuk chapter 2 verse 3, paano ba mangako ang Diyos? Habakuk chapter 2 verse 3, isulat mo ito. Sabagat hindi pa panahon upang ito'y maganap. May pangako ang Diyos, pero may season din kung kailan magaganap ang pangako ng Diyos. Ngunit, mabilis na lilipas ang panahon. At mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Ibig sabihin, pag ang Diyos ay nangako, hello, mangyayari yun. Huwag mo lang pangunahan ang pangako ng Diyos. Listen to me, mga kapatid, JT Church International, marami tayong hinihintay na tugon ng Diyos. At minsan tayo sa paghihintay, naiinip tayo. Hello? Naiinip tayo. Kailan ba mangyayari? Baka kailangan kong gawin kung ano yung dapat kong gawin. Hindi masamang humakbang, pero tandaan nyo, sa bawat paghakbang, dapat nandun yung gabay ng Diyos. Hindi dahil lang sa nakakita ka ng opportunity, kay Abraham, opportunity. Maganda, bata.
Sa'yo, plano mo yan, ha? Hindi ko plano to, ha? Okay. Bandang huli, nagsisiyan sila. Nag-away yung mag-asawa. Bandang huli, pinakamalupit nito, yung salin lahi ni Ismael, yun ang naging kalaban ng Israelites. Kanya kayo? Hindi tayo dapat maging tulad ni Saul, pinangunahan. Hindi tayo dapat maging tulad sa panahon na si Abram at si Sarah. Kasi that time, bata pa sila by faith eh. Hindi pa napapalitan na kanilang pangalan ng Sarah and Abraham. Sarai and Abram pa. Kaya napakahalaga, listen to me church, upang magawa natin kung anong plano ng Diyos sa atin, di tayo magkamali, mag-mature tayo sa faith. Pag mababaw ka kay Lord, dyan pumapasok ang maraming pagkakamali ng desisyon. Naintindihan niyo yun? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ito yung season, lumalim ka pa kay Lord. Hindi ka dapat manatili as Abram, kailangan maging Abraham ka. Hindi ka dapat manatiling Sarai, kailangan maging Sarah ka. Sabi sa katabi mo, may next level sa buhay mo. At gusto pong i-release sa inyo, this year 2022, kung tayo mananatiling nakikinig sa salita ng Diyos, tumatawag at nananalangin sa Kanya, may next season gagawin ng Diyos sa atin. At ito yung ito na yon ay hindi maging tinig ng pagkakamali, kundi maging tinig ng pananampalataya. Tulad ni David. Ito yung huling kwento natin ngayon. Si David po ay inanoint ng Diyos na maging hari. That time, sabi ng, balikan natin yung kay Samuel at kay King Saul, mali niyang ginawa mo, naghandog ka ng hindi, nag-presumptuous, kakala mo, kaya mong gawin, pero hindi na mula sa lahi mo magiging hari. Alam ni Saul yun. Nag-usap ang Diyos kay Samuel, Samuel, puntahan mo yung bahay ni Jesse. At mula sa kanyang mga anak, ang magiging susunod na hari ng Israel. Okay? So, palihim, sabi ng Bible, na pumunta itong si Samuel sa bahay ni Jesse kasi hindi kailangan malaman ng hari. Nung pagdating ni Samuel doon, sabi ni Jesse, tawagin mo mga anak mo, sapagkat mula sa iyong isang anak, ang magiging hari ng Israel. Pinapila ni Samuel lahat ng kanyang anak. Ni Jesse. Si Jesse. Nakakalito minsan sa dami ng pangalan eh. Pinapila ni Jesse, kasi utos si Samuel, kanya mga anak, unang lumapit yung panganay. Ito na naman, maaaring mag-presumptuous na naman itong si Samuel. Anong sabi ng Bible? Napatingin si Samuel sa kanya itsura, matangkad, gwapo, balahibuhin ng dibdib. Sabi ni Samuel, baka ito na. Yummy. Hindi, walang gano'n ha. Wala. Baka mas hanapin nyo eh. Hindi, wala. Dagdag version ni Pastor Blen. Baka ito na, pogi. Ano sabi ng Diyos? Nirebuke siya agad. Kasi talagang pagiging presumptuous natin, yung ating pagtingin sa mga bagay-bagay na ayon lang sa ating sariling standard. Sariling pagtingin sa mga bagay-bagay, dyan tayo magkakamali. Ano sabi ng Diyos? Huwag mo tingin ang kanyang itsura, sapagkat ako hindi nakatingin sa panlabas, ako'y nakatingin sa puso. Inisa-isa ni Samuel. Pinalapit ni Jesse, hindi yan. Sabi ng Diyos, hindi yan, hindi yan. Wala nang mga anak na nakapila. Hindi narinig ng Diyos yung tinig ng Diyos na yan yung magiging hari. Sabi ni Samuel, wala ka na bang anak? Ito, malinaw sinabi ng Diyos, simula sa anak mo. Sa mga pinapila mo, wala. Wala ka na bang anak? Meron pa po. Pero nasa bukid. Imagine that, no? Hindi man lang isinama sa pila si David. Di ba? Maghahanap ng hari mula sa kanyang mga anak, hindi kinonsider ni Jesse si David. Kung ikaw yun, sasama loob mo, pambihira. Hindi man ako sinama sa pila. Di ba? Pero listen, i-deny ka man ng tao, pero kung ikaw ang pinili ng Diyos, approve ka sa Kanya. You can be denied by men. Pag approve ka sa Diyos, walang magagawa ang tao. So ito na, sabi ni Samuel, patawag mo yung nasa bukid, yung nag-aalaga ng tupa. Dumarating pa lang si David, nangusap na ang Diyos. Yan ang i-anoint mo. Tama? So in-anoint si David, pero that time hindi pa niya panahong maging hari. Kasi sabi mo sa katabi mo, may season. Ang pagtupad ng pangako ng Diyos at layunin ng Diyos sa atin, may panahon.
Isang araw, ito na naman, mahilig makipagdigma ang Pilisteo. Hanggang ngayon naman, ang Pilistine, laging inaaway ang Israelites. Diba? Ito na naman, nilusob na naman ng Pilisteo ang bayang Israel. Pero ang iniharap naman ng Pilisteo ay isang higante, ang pangalan sa Goliath. Alam niyo yung kwento, di ba? Magdamag, maghapon, for 40 days, 40 nights, sumisigaw itong si Goliath. Sino ang champion nyo? Iharap nyo sa akin, walang humaharap. Isang araw, itong si David ay inutusan ni Jesse, magdala ka ng tinapay doon sa mga kapatid mong nakikipaglaban. Iwanan mo muna yung mga tupa. Kahit may anointing na ng pagiging hari, ha? Nandiyan kayo? Kaya pag season mo, pag hindi mo pa season, bagamat meron kang tinanggap kay Lord, huwag kang magmadali. Huwag kang magmayabang. O sige po, tay, sumunod naman siya. Pagdating niya doon sa digmaan, labanan, narinig niya sumisigaw si Goliath. Sino matapang sa inyo? Humarap sa akin. Pag natalo niyo ako, alipin niyo na kami. Pero pag natalo ko siya, alipin ko kayo. Sabi ni David, sino ba itong supot na to na hinahamak ang bayang Israel? Yun ang sabi ng Bible, hindi po ako may sabi nun, ha? Sino ba itong hindi tuli na to? Laki-laki, supot naman. Okay, Pastor Blend version uli yun, ha? Ang magmamalaki sa bayang Israel, ako haharap dyan. So sa madaling salita, ano nangyari? Hinarap ni David, bagamat ayaw ni Saul, pero nakita yung tapang ni David, hinarap niya itong si Goliath sa magitan ng tirador. Tama? At nung hinirap niya ito, binitawan niya ang tirador, tumama yung bato sa pagitan dalawang mata ni Goliath, bumagsak ito, pinugutan ng ulo, pakipindot, ni David ang ulo ni Goliath. Nagsigawan ng mga tao para silang nakakita ng champion. Eto na. 1 Samuel chapter 18, verse 6 to 9. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik si Haring Saul at ang kanyang mga tao sa bawat bayang na dadaanan nila. Sinasalubong sila ng mga kababaiang maawit. Mga babae maawit sila. At sumasayaw sa salim ng tamburin at alpa. At ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Umaawit sila. Okay? Ganon yung tono. Ganon yung tono. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Yeah, yo! Pastor Blend version ulit yan. Yun yung inaawit. Imagine mo si Saul, naririnig niya yung awit na yon. Verse 8, hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis na itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako 1,000 lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. At mula noon, ay naging masama kanyang pagtingin kay David. Ginusto na niyang patayin si David dahil sa matinding inggit. Nandiyan kayo? Kaya sa tuwing aalihan ng masamang espiritu itong si Saul, si David ay gifted na manunugtong. Pinatatawag si David. At kapag may pagkakataon, sinisibat niya si David. Buti nakakaiwas. Parang Matrix. So, ganun yung nangyari. No? Napangasawa pa ni David yung anak ni Saul, pero hindi na bago yung pagnanasa niya. Kasi ang inggit pumapatay. Nandiyan kayo? Ang selos, pumapatay yan eh. Kaya sabi ng Bible, huwag mong hayaang tumanim sa puso mo yung inggit na yan. Isang araw, papatay ka dyan eh. Nandiyan kayo? 1 Samuel chapter 24, verse 1 to 3. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Pilisteo, ito na, dahil gustong-gusto niya, patayin itong si David. Pero si David, pinaaangat ng Diyos ang kanyang tungkulin. Hanggang sa naging general itong si David. May mga naniniwala sa kanya, may mga sumama sa kanya mga kawal. At tumakas silang palayo kasi
talagang tumindi ng tumindi pagnanasang patayin siya ni Saul. Okay? Minsan itong si Saul, nagbalik mula sa labanan uli. No? At may nagsabi sa kanya, si David, may nagsabi kay Saul, na si David ay nasa ilang ng Engedi. Kaya't kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal. Aba? Yung mga best of the best na soldier ni Saul, pinatawag niya at ang sabi, hanapin natin si David sa kaburulan na mailap na kambing. Puntahan natin, dead or alive. Much better patay. Shoot to kill ang order. Okay? Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng dagat, ito na, kasi nangabayo si Saul, papunta doon kay David, nandun pala sa bundok ng puntahan natin, sige, habang lalabi, siyempre hari siya, kain ng kain. Mamapatay natin yan si David, sige lang, kain ng kain, napakain ng hilaw na mangga. Pagdating doon sa lugar, sumama yung tiyan. Sabi niya, ano ba to? Sakto naman. Wala pa naman si David dito, di ba? Sabi niya, sandali lang, excuse me. Sabi niya sa kanya mga kawal, sandali lang ha. May gagawin lang ako dito banda. Bantayan niyo ako dyan na kayo. Ako dito ako sa Yungib. Okay? Tawag na kalikasan. Dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat na mga kulungan ng tupa. Nagkataon naman, yung hinahanap nilang David ay nandoon. At ang kanyang mga tauhay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David na kanyang mga tauhan, ito na. Sabi ng mga nagbubulungan sila, yan yung hari, yan yung papatay sa'yo, David. Ito na yun. Pagkakataon, gusto kang patayin. Pumupupo, patayin mo na. Di ba? Ito na yung chance mo. Okay? Ito na yun. Nandun umiiri. Hindi ka maririnig niya, puntahan mo na. Sabi ng mga tauhan ni David. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanyang gusto mo. Gumamit pa ng makadiyos na salita. Yung katuparan ng sinabi ng Diyos. Ang yayari na ngayon. Diba? Dahan-dahan, nababasa niyo ba sa slide? Dahan-dahan lumapit si David. Siyempre, dahan-dahan. Nakaganyan pa yung ilong no, sigurado. Di ba? Lalapit ka, bububo. But, ang sama na kinain nito. Parang isang linggo itong tinumumi. So, dahan-dahan, lumapit siya. Pero imbis na ito na yon na pagkakataon at opportunity, niya kayo, hindi niya ginawa. Anong sabi ng Bible? Nang dahan-dahan lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Hindi niya pinugutan ng ulo. Kumuha lang siya ng peraso ng damit ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi. Imagine, no? Damit na lang kinuha niya, pero inusig pa niyang kanyang budhi sapagkat para na rin niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, wag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Kasi pagbalik ni David, pinutol lang niya yung peraso ng damit. Ano pa nga siya, inusig pa ng damdamin niya. Pagbalik niya sa mga tauhan niya, sabi ng mga tauhan niya, anong nangyari? Ba't hindi mo pinatay? Gusto ka nga patayin yan eh. Ito na yung pagkakataon. Walang kasamang tauhan. Siya lang mag-isa. Bakit pinutol lang yung damit? Sabi ni David, hindi ko magagawa yan. Ayokong gawin sa bagay na yan, sapagkat siya'y pinili ng Diyos. Basahin natin ang verse 10. Mapapatunayan ko sa inyo na hindi. Ito, ano ba? Verse 9. Sinabi niya, bakit? Verse 7 muna, pinakusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Sabi pa niya, huwag niyo sasaktan ha. Tumayo na si Saul at umalis. Tapos ng kanyang pagdudumi. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Grabe yung puso ni David, no? Yung ito na yon, hindi niya tinake opportunity. Sabi ng mga tauhan niya, ito na yung opportunity. Patayin mo na yun, pero hindi niya ginawa.
Tinawag niyang hari at nung lumingon, mahal na hari, nagbigay galang pa. Sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo yun. Kanina sa yungib, habang kayo pumupupo, grabing amoy ang buong kapaligiran. Dahil wala na po yun. Binigyan ako ni Yahweh na pagkakataong mapatay kayo. Gusto na nga ng mga tauhan kong patayin kayo. Ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Palapakan natin ang Panginoon. Verse 11, narito ako ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit na pinagpipilitan nyo kung patayin. At tulad nawa tayong dalawa ni Yahweh, siya na ang magpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Yung ito na yon, may nagsasabing ito na yung opportunity. Hindi niya ginab. Nandiyan kayo? Sapagkat alam niya yung kanyang time, alam niya ang kanyang purpose, alam niya kung anong kanyang kalagayan. So, hindi lahat magsasabing ito na yon. Tama. Sabi mo sa tayo, maging maingat ka. Hindi lahat ng opportunity, ito na yon, igagrab mo. Kailangan mo lagi ng tamang direksyon, tamang pangungusap, tamang gabay sa iyo ng Panginoon upang hindi ka magkamali. Kasi lahat ng panahon, lahat ng pangako ng Diyos may timing season. Ano sabi ng Bible? At dito tayo magtatapos, Mangangaral chapter 3 verse 1. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Kaya, huwag pangunahan ang Diyos. Sabi sa tabi mo, huwag pangunahan ng Diyos. Naalala ko po, dito ako magtatapos sa huling kwentong ito. Pang-ilang kwento na ito? Pang-anim. Ito naman, true to life story ko po sa buhay. Naalala ko na kami ay nasa church po sa may Halige. Ang church natin, second floor. Yung iba'y nakapunta po doon sa simbahang iyon. Dumating sa amin yung letter na nagsabi, we have to vacate the building after 1 month because naibenta na yung building, iba na ang may-ari. Okay? And we are, as nag-umuupa sa lugar na yon, ang unang-una, pwedeng maging buyer ng building. Pero ang halaga ng building ay 35 million. So, nung mabasa namin, 35 million building, we have to vacate the building. Okay? So, ginawa namin, umalis ho kami, naghanap kami ng lugar. Hanap kami ng lugar. Hanap dito, hanap doon. Wala kami makita. Punta rito, punta doon. Wala. Sa loob po ng maglilimang buwan, ang katotohanan, nandun ho kami nagagawain sa McDonald's, Jollibee. Tuwing linggo, umuupa ho kami sa isang lugar kung saan call center, parang pinagpa-practicean ng mga nagko-call center. Doon ho kami. Pero pag kami klase, hindi kami pwede gumamit. May opportunity pa nga, dito kami naggagawain. Mula Manila, mga members, pupunta pa rito. Alam niyo po, sobrang lungkot ang puso ko. Pero naalala ko, bago pa mangyari yon, dumating sa amin si Pastor Steven Reyes, si Ate Dina, kanyang asawa, at ang sabi po ganito, kaya napakahalaga may pangungusapan Diyos eh. Sabi ng Diyos, listen, sabi ng Panginoon, sabi ni Sister Dina, JTG Manila, the next building you find, you're going to have, you find favor from the Lord. Ang susunod yung building, makakatanggap kayo ng pabor. That time, nung marinig namin yon, ito katotohanan, hindi pa po kami pinaalis sa building, yung dati namin building. Pero dumating na yung letter. Ito na, kailangan namin vacate. Naghanap po kami, wala kami makita. Dumating pagkakataon, nasa Jollibee, McDo, dito sa lugar, wala kaming lugar. Isang araw, ginawa ko, pinark ko yung kotse ko sa Carriedo. From Carriedo hanggang doon sa Abad Santos, dulong-dulo na ng Maynila. Nilakad ko po yun. Isa-isa kong tinitingnan ng building.
Kinakatok kahit sarado. Meron po ba kayong alam na building na pinapaupahan? May mga nakaupo sa kanto, nakahiga, kinakausap ko. Sabi ko doon sa nakahiga, Sir, meron ba kayong alam na pinaupahan? Sabi niya sa akin, tambay lang ho ako rito. Wala akong alam. O, lakad. Naglakad ako, nagutom ako, pabalik ako, lakad lang. Umiyak ako, Lord, saan mo kami dadalhin? Pero may pangako kayo, find favor. Ito na. Kakahanap. Si Mami isang araw, sabi sa akin, nasa BF pa ho kami nakatira. Blen, may nakita akong karatula, pinicturan ko. Tawagan mo. Baka yan na yung building nyo. So, tinawagan ko. Sumagot, lalaki. Hello? Sir, nakita po namin may pinauupahan ho kayong lugar. Gaano po bang kalaki yun? Sabi niya, malaki po yun. About 700 to 800 square meter. Ilan po bang square meter ang gusto nyo? Sabi ko, kahit po mga 200 square meter lang. Paano po bang upahan dyan? Per square meter ang bayad. Ano po bang gusto nyo gawin? Sabi ko, gagawin po naming church. Anong klaseng church? Born again po. Anong pangalan ng church? Jesus the Gospel po. Alam mo, sabi sa akin sa kabilang linya, ha? Pastor Blen, ikaw ba yan? Gulat ako. Ay, opo, paano niyo po ko kilala? Si Marvin po ito, elder po ko ng JTG San Valley. Sabi ko, ako po manager dito sa building na pinauupahan. Sabi ko, wow, ito na yung favor. Ay, wag mo na kayo pumalakpak. Hindi pa yun ang kwento. Nagmadali ako pumunta, kasama ko ang aking asawa. Kasama ko yung dalawang worker namin. Punta agad ako sa building. Doon po siya sa may Quiapo, along Quiapo, papuntang Raon, kantong-kanto, may dating cinema po doon, yung Globe Cinema. Kung alam niyo po yun yung pinauupahan. Pagdating ko, excited ako talaga. Alam niyo, static ako. Hallelujah! Manager! Member ng JTG. Lahat ng i-request ko, Sir, pwede po ba? Kunin ko na itong buong lugar. Oh, sige, basta akong bahala. Pwede po ba? Kasi 250 per square meter, pwede po ba gawin lang natin 50? Sige, kakusapin ko, ako makipag-usap. Pwede po ba, Sir? Lahat ng i-request ko, pumapayag. Lahat. Pati elevator gagamitin nyo, Pastor. Yung asawa ko, tahimik lang. Ganyan-ganyan lang. Di pagsakay ko ng kotse, excited ako. Sabi ko, ito na yung tugon ni Lord. Lahat ng favor nandun eh. Ano, Mami? Magbayad na tayo, 2 months advance, 1 month deposit. Sabi lang sa akin ng asawa ko, Daddy, hindi yan. Hindi ito yun. Ano ka ba? Sabi ko, hindi mo ba nakikita? Manager JTG, pag dumarating ako, nagbibless. Yun na yun. Hindi. Daddy, hindi yan. Nag-away ho kami. Alam ng Diyos yan, ha? Nag-aaway kami. Sabi ko pa sa kanya, Mami, alam mo, mag-pray ka. Di kasi prayerful eh. Mag-pray ka. Dumating pa kayo magkakaradapan. Sabi ko, magpa-counsel tayo. Kasi ito na yon. Hindi. Ako naman, dahil mahal ko yung asawa ko, bagamat sa puso ko, yun na yung building na yun. Laki. Ang ganda ng lugar. Kaya lang, walang parkingan, yung mga ibang bagay, mga ganun. Pero normal lang, sabi ko. Eto na. Mahal ko asawa ko, nakikinig ako. Sabi ni Bishop Boy Ramos, yung asawa nyo is second to the Holy Spirit. Ginawa ko, bagamat sa puso ko, yun na yung building na yun. Naghanap pa rin ako. Drive pa rin ako. Punta pa rin ako saan meron, kung anong opportunity. Lakad ako ng lakad. Hanggang na, napadaan ako sa Lope de Vega. Pero napuntahan ko na yun. Simulang paghahanap, yun na ang nakita namin. Kasama ko pa si Pastor Edgy. Yun na yung lugar na nakita ko. 180,000 ang upa. Sabi ko, paano ko makakausap? Maganda sana, kaya ang mahal. Nandun ako, alam ng Diyos, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Nasa tapat ako ng kanto ng Lope de Vega. Ito yung building, nakalagay for rent, call this number, ang tagal ko doon. Sabi ko, kasi yun na yun, nasa Raon, yun na yun dapat. Lumabas yung sekretary. Lumabas ako ng kotse, sabi ko, Ma'am, ako po yung nagpunta sa inyo nung last month.
Available pa po ba? Oo, pastor, puntahan nyo sa opisina, kausapin nyo. Pwede ko ba makausap yung may-ari? Sige po, nandun po sa opisina. Sakto nandoon, pumasok ko sa loob. Sabi ko sir, gusto po namin paupahan yung building nyo. Okay, sabi niya, 180,000. Inyo na yung building. Sir, galing lang ho kami sa 30,000 na upa. No, that's my price. Sabi ko, sir, pwede po ba? Ito po request ko. Hindi namin gagamitin yung buong building. Second floor lang. Yung mismong yung lugar lang po namin, isasarado po namin. Sabi niya, okay, sige, okay lang. Kung second floor lang, isasarado namin. Pero ang halaga, 100,000. Sabi ko, sir, ang mahal pa rin po. No. Second floor, inyo yan for 100,000. Sabi ko, mahal po. Kausapin mo, kongregasyon mo, bumalik ka sa akin. Pag uwi ko, kinausap ko misis ko. Bumalik ako sa kanya kinabukasan. Yung misis ko, kongregasyon na yun eh. Bumalik ako sa kanya. Monday, nasa kanya ako. Tuesday, bumalik ako. Sabi ko, sir, kausap ko na ba yung kongregasyon? Di namin kaya ang 100. Sabi, ano ba naman yan? Okay, second floor, inyo na. Pero sasarado ko yung hagdanan, sa likod kayo dadaan, sige, 90,000 sa inyo na. Sir, mahal. No. Talk to your congregation, go back to me. Kausap ko na naman misis ko. Balik ako sa kanya. Sabi ng misis ko, Dad, mahal yan. Kausapin mo uli. Balik ko uli sa kanya. Sir, mahal po. Hindi po namin kaya 90. Ano ba yan? Sige, 80,000. Tuesday yun Wednesday, 80,000. Balik na naman, sabi niya, talk to your congregation. Go back to me. Balik na ulit sa asawa ko. Kausap ko na naman siya. Sir, mahal po ang 80,000. Sabi niya, ano ba naman yan? Sige, para kami nagdidiling eh. Kita niyo, may pabor na, di ba? Sabi ko, pwede po ba, sir, mas mababa? O sige, sabi niya, 70,000. Talk to your congregation, go back to me. Balik ulit sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, mahal yan, daddy, balikan muli siya. Friday, bumalik ako. Nauwi kami sa usapang, pastor, sige, 60,000. Sa inyo ang second floor. Napanatag yung puso ko. Okay, ito na yon. Ano po kailangan namin gawin? 2 months advance, 1 month deposit. Sabi ko, may pera ba ang church? Kakausapin ko po yung kongregasyon. So, Friday, nandun ako. Sabado, Linggo, in-announce ko na sa church. Meron na tayo nakitang building, 2 months advance, 1 month deposit, 60,000. Hallelujah! Tuwang-tuwa kami. Pero, hindi ako bumabalik doon sa may-ari. Monday, tumawag. Pastor, ba't di ka na bumalik ng Saturday, Sunday? Kasi po, nag-uusap po kaming kongregasyon kung kaya po namin. Sige, sabi niya, ibibigay ko yung second floor sa inyo ng 50,000. Wow! Siya pa nagbaba! Siya pa! Eto na. Kailangan nyo lang ibigay 2 months advance, 1 month deposit. Monday pumunta ako, nagbigay ako ng 50,000 for advance. Okay? 50,000. Pinatawag ko na yung mga leaders, lipat na yung gamit doon kasi nasa isang bodega, dalhin na natin doon sa Lope de Vega. Nung dinala nila ng Wednesday, sarado yung pintuan. Sabi ng sekretary, hindi nyo pwedeng dalhin ang gamit nyo. Pinatatawag si pastor, kakausapin dahil may pagbabago daw gagawin. Tumawag sa akin si Arman, Pastor, hindi pinapapasok, pinatatawag ka. Mukhang may pagbabago daw. Kinabahan ako. Kasi 2 months advance, 1 month deposit, 1 buwan lang ang binigay namin. Yun lang ang pera Sabi ko, Mami, pinatatawag tayo, may pagbabago daw. Parang nasa isip ko, may problema, pero wag natin sabihin. Pumunta kami doon. Eto na. Pagdating namin doon, pinupo kami ng may-ari. Po. Bless kami. Bless. Di ba? Pag-upo namin, magkano ko nga ba binigay sa inyo yung second floor? Sir, huling usap po natin 50,000. Sinecheck niya yung papel. Alam ng Diyos, ito nangyari Wala pa kayong deposit. 1 month pa lang binibigay nyo. Opo, sir. Sabi niya, alam mo, totoo lang, pastora, yung 50,000 na ibayad mo sa upa namin ngayon, uupahan nyo, amilyar lang yan, kulang pa. Bayad namin sa amilyar. Ako isip ko, Lord, baka bawiin, maghahanap na naman kami ng lugar. Sa isip ko, pinagkakamot siya, sabi niya, alam mo, totoo lang, hindi ako makatulog. Etong pagbabago, yung 50,000, sa inyo na ang buong building. Wow! Lumaki yung mata ko, sabi ko talaga po, oo. Sabi nung sekretary, nandun sa kabilang table, Sir, meron na po tayong budget para isarado yung harapan, isarado yung hagdanan. No, I already decided, give them the key. They all have the building. Lumabas ako,
Malungkot-lungkot ako. Sabi ko sa mga worker ko, may pagbabago. Ano po, Pastor? Akutin na ba namin to? Hindi. Atin na yung buong building. Yun yung pabor ng Diyos. Una, isesettle ko na yung sarili ko doon sa Raon eh. Kasi nandun din yung favor. Minsan hindi mo kayang timbangin kung ano yung desisyon mo. Ang pamahalaga, makinig ka sa mga taong nagmamahal sa'yo. Makinig ka sa magulang mo, makinig ka sa asawa mo. Minsan mga magulang, makinig kayo sa inyong anak. Kasi dyan yung makikita, hindi yung tinig ng pagkakamali, kundi tinig ng pananampalataya at tugon ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi sa katabi mo, huwag ang tinig ng pagkakamali, kundi tinig ng pananampalataya. Ito na yon. Sabay-sabay sabihin, ito na yon. Tayong lahat ay tumayo. Praise God.